Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippinoises. So, ngayong araw, usapang politika na naman tayo. So, ang video to ay mula na naman kay sa iyong araw. So, meron itong pamagaot na ICC nagsalita na. Grabe FPRRD, nakakaawa na. Lalong madudurog ang puso ng mga DDS dito. Diyos ko day, kawawa naman yung mga DDS, no? So, bago natin simulan sa iyong araw, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippinoises. So mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, ICC nagsalita na. Grabe, FPRRD, nakakaawa na. Lalong madudurog ang puso ng mga DDS dito. Grabe, bakit kaya madudurog, men? So again, sa iyong araw, Philippinoises, like, comment, share, subscribe, start. Grabe, nagsalita na ang ICC spokesperson. More charges may be filed versus Rodi. Nako. Matatagdagan daw ang kaso sa ICC. Murder. Grabe. Nakakagulat ito. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Grabe, ano, madadagdagan pa. Like, biruin mo yun, men, kahit isang kahit isang kaso lang kapag napatunayan talaga na guilty siya. Wala pwede na siyang mabulok dun Tapos ganyan, madadagdagan pa daw. Men, if ever totoo yan, ang sakla. Kwento kasi si Matubato, may party daw doon na mga teenager yan, ni RAPD. Tapos mukhang hindi lang sa 43. Nasigurado na, no? Sabi nga, parang ini-invite pa yung iba. Kaya maaari pang madagdagan. This doesn't mean that these are the only incidents that may be included in the charge. These were a sample of incidents that are related that were for the purpose of issuing arrest warrants sufficient from the point of view of the judges. Of the final charges against Mr. Duterte, and in fact, it's theoretically possible that the charge can also include other charges such as, for example, torture, arbitrary. Tapos ICC spokesperson pa mismo yung nagsabi niya na hindi naman yan gawa-gawa dito. So I think walang paninira dyan. Tuloy. Detention or even rape. Matadagdagan pa nga siya, mga kapir. Murder. Nako. Rape. Pero hindi pa yan ang pinakamalupit. Akala mo tapos na ang lahat. Grabe yung R word, ha. Actually, iniiyakan niya ng ng mga supporter ni FPRRD, ha. Kasi bakit daw isinali yung R? Ewan ko lang din kung ano yung meron sa R na yan. 'Di ba? Kasi, well, hindi pa din naman natin alam kung totoo nga ba talaga yan. Pero if ever totoo, well, mabigat-bigat nga talaga. Akala mo lumipas na ang ingay. Akala mo ang dating Pangulong Duterte ay malaya na sa anino ng kanyang sariling kampanya kontra droga. Nako. Pero may gumigising ulit sa matagal ng dinunugan ng bayan, ang ICC. At hindi lang basta gising, isa itong lindol. Noong Marso 11, 2025, hinuli ang dating Pangulo at alam natin ang nangyaring mga kaibigan. At ang ang kanyang war on drugs campaign na sinasabing crimes against humanity. Aroy. At ito dahil ayon sa flag ng Undersecretary na si Atty. Pierre Castro, binabanggit niya na maaaring matagdagan ng murder, torture at rape ang kaso ng dating Pangulo. Doon pa nga lang sa murder parang mabubulok na siya doon So yung torture pa, tapos yung RAPE, Diyos ko dahil. Hindi pa ito ang buong kwento. Ang 43 kaso ng murder, 10 lang daw yan. Ayon sa ICC spokesperson na si Fadi El Abdallah, ang mga kasong ito ay hindi ang kabuuan ng inakusahang extrajudicial killings. 10 incidents lamang ito, hindi ibig sabihin ito lang ang saku. The prosecutor ni Admore, ani pa El Abdallah sa isang sa ABS-CBN. Therefore, mas marami pang kaso ang pwedeng isampa habang umuusad ang proseso. Sa darating na Setyembre 23, 2025, isasagawa ang confirmation of charges hearing. Doon magpapasya ang hukom kung itutuloy ba sa paglilipis ang kaso. So kayo, men, if ever September will come, do you think matutuloy ito? Or do you think ma-absuel to si FPRRD dito? Kaya lang, opinion nyo lang kasi hindi pa naman natin malalaman yan kasi sa September pa nga, di ba? Kaya lang, kung ano lang yung opinion mo. Kasi for me talaga parang wala parang matutuluyan talaga sila dito. But I think magiging interesting din yung part na pagkaka-arrest kay FPRRD.
I think yun yung, or doon babakbakan ng attorney ni FPRD yung yung kaso na isinampa sa kanya, or yun yung parang gagamitin niyang pang-counter. Maybe, hindi natin alam. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga Yun. controversial na libro dahil tumutukoy ito So, yan yung Great Controversy din. Supportahan nyo rin yan. Original video link in the description box below. Puntahan nyo yung channel ni sa yung araw. Tapos, I think parang free na yan. So, skip lang natin ng konti. So, na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Amen. Amen. Pero hindi lang ICC ang kumikilos. Sa vlog na batas with Atty. Claire Castro, nilinaw ni Undersecretary Claire Castro na ang pag-usap ng pangunang hearing ay patunay na nabibigyan si Duterte ng patas na proseso. Pero patas Tama na proseso naman. ay di ibig sabihin ligtas na si Duterte. Habang kumikilos ang Yung sa patas naman, well, expected na din natin na parang hindi tatanggapin ng mga DDS yan, kasi para sa kanila nga, since nandun nga siya sa ibang bansa hahatulan, is para sa kanila unfair daw yun. Diba? So, yun yung parati nilang yun yung parating iniiyak ng mga DDS. Well, kung tutuusin nga, mas mabuti na nga to, diba? Binigyan siya ng ng due process kesa naman wala. Gaya ng mga victim ng EJK. Diba? EDSA sa pangunguna ni British-Israeli lawyer Nicholas Kaufman. Mas dumarami rin ang panig na gustong mapanagot. Hindi lang siya, kundi lahat ng nasa likod ng madugong drug war. Sabi ng ICC, Iyon lang. ito lang ang kailangan para sa kasong crimes against humanity. Una, may pinaslang. Pangalawa, na malawak ng sistematikong pag-atake sa sibilyan. At pangatlo, alam ng salarin na bagay siya ng planong iyon. Therefore, Nako. kung kailangan ng 30,000 na pangkay para umusat ang kaso, 43 na dokumentadong kaso pa lang, sapat na raw para sa arrest ng warrant. Kahit nga kahit na 3 lang Kahit na for example, sunugin nila yung 40 na yon, 'di ba? Sa 43 cases na isinampa. Kahit yung 3 lang enough na yun if ever mapatunayan talaga na sobrang solid nun. Wala, tutuluyan talaga to, men. Paano pa kaya kung dagdag pa, di ba? Ang International Coalition for Human Rights in the Philippines ay hindi tumitigil. Tinutubig sa nila ang planong paghingi ng pansamantalang kalayaan ni Duterte at nananawagan sa publiko na harangin ito. Justice can only be served if Duterte is held accountable. Ayon sa kanilang pahayag, the stakes are higher now. At ayon din sa Coalition of Human Rights, hindi lang si Duterte ang dapat panagutin, kundi pati na rin ang mga dating PNP chiefs, cabinet members at mga Yun lang. sa gitna ng laban sa korte. So in short, kasama si Bato. 'Di ba? Kasi sila yung sila yung nagtulong-tulong dito kasi hindi naman kayang gawin niya ni FPRD na siya lang mag-isa. Kaya nga sabi ni FPRD na guilt is personal. So I think doon pa lang malinaw na parang si FPRD utos lang siya, 'di ba? Siya lang yung nag-uutos. So pati yung mga gumawa, especially si Bato naman, aware naman siya, 'di ba? Sobrang tapang niya naman. Makikita nyo rin naman yan sa past reaction videos natin, 'di ba? Na parang iba din, aminado din talaga si Bato. 'Di ba? Tapos I think ngayon, dinay niya na malas niya lang yung mga video na yung mga pinagsasabi niya dati naka-video. 'Di ba? So hindi niya pwedeng itanggi 'yun. May isa pang gera. Ito ang propaganda. Ayon sa forensic group na The Nerve, maraming pro-Duterte Facebook pages ang gumastos ng 1,000 to 1,499 pesos para sa ads na may political spin. Mababang sa Nako. malakas ang epekto sa isip ng bayan. ICHRP warns this is an attempt to re-victimize the survivors. The real justice Nako. and the victim card. Pero paano kung ikaw ang isa sa mga pamilya ng biktima? Paano kung ang nawala mo mahal sa buhay? Well, kung gagamitin natin yung word na, paano kung ikaw yung isa sa biktima, expected na natin na babatikusin tayo ng mga DDS niyan. Sasabihin naman nila, paano kung pamilya mo naman daw yung ginahasa? Diba? So, yan naman parati yung nila Yan yung parating logic pang tawag dyan. Or yan parati yung rebuttal nila. Wala, hindi natin pwedeng gamitin yung word na paano kung kapamilya mo yung biktima dito sa mga close-minded na DDS na to kasi wala, hindi talaga nila pakikinggan yan, men. Puputok na lang yung ugat mo. Wala, hindi pa rin talaga nila pakikinggan yan. Ay isa lang para sa libong-libong sampul pa lang ng isang malawak na patayan. Kaya naman, ang hustisya ay mananaig.
Kaya nga ba biglang tahimik ang iba? Dahil alam nilang hindi pa ito ang katapusan. Therefore, sa Setyembre, hindi lang si Duterte ang nilitisin, kundi ang katotohanan. Sino ang magsasalita para sa mga wala na? Sino ang lalaban para sa Nako. hustisya? Isang paalala sa lahat, the story isn't over. The pages are still turning and history is watching. Kaibigan, ngayon, ikaw, makikiayon ka ba o lalaban? Have mercy, O God. Roma 6 verse 23. So, yun. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaso tinawag niyang stupid card eh. Kaibigan, sa harap ng karahasan, katiwalian at pagpatay ng kapwa, madali magpuno ng galit ang ating puso. Nakikita natin ang sakit ng mga pamilya, ang luha ng mga naulila, at ang pagdaig Tama, ng katawan. Pero bilang mga Kristiyano kaibigan, tinatawag tayo hindi lamang upang hanapin ang hustisya, kundi upang manalig sa mas mataas na hustisya ng ating Panginoon Diyos. Ang hustisya may kakibat na awa at pag-asa may buhay na walang hanggan sa ating Panginoon Kristo. Oo, ang kasalanan ay may kabayaran at ito'y kamatayan. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may liwanag ang ating Panginoon. Siya ang tugon. Siya ang daan para sa Yun. kapatawaran. Kahit gaano kabigat ang kasalanan, siya ang kaloob ng ating Panginoon Diyos para sa lahat makasalanan. Tama naman yun. Tama naman yun. Walang biktima ng kasalanan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Amen. So ayun, hanggang dito na lang muna, no? So again, ang video to ay mula kay Sa Iyong Araw. So original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, malinaw pa sa klaro na parang nakakaawa na nga daw. Biruin mo, madadagdagan pa, di ba? My goodness na lang talaga. Like, yun nga, kahit sabihin lang natin na yung 3 cases lang, di ba, is enough na yun if ever mapatunayan talaga na ginawa talaga yun ng FPRD. Enough na yun para mabulok siya sa kulungan. Di ba? Yung 43 pa kaya. Tapos dadagdagan pa. Di ba? Kasi I think parang sanga-sanga na rin yan talaga eh. Di ba? Parang nagsanga-sanga yung mga kasong isinampa sa kanya. And then, huwag mag-alala ang lahat kasi paghati-hatian naman nila yan. 'Di ba? Yung sa kasamahan ni FPRD kasi I think 9, 'di ba? Meron pang Siyam. So, ang malinaw diyan sa Siyam na yan si Bato. 'Di ba? Kasi kahit si Bato, aware naman na siya, nakasali siya diyan. Kaya nga medyo nagtatago na siya, 'di ba? So, ang ano na lang natin dito, sana masabay sila, 'di ba? Mas maganda yung sa Setyembre is sabay na lang yung 9 din na yon. Ewan ko lang kung kailan kukunin yung Siyam na yon. Like for example si Senator Bato tapos yung mga kasamahan nila. I think si PNP Danao kasali din yun, former, di ba? So kung if ever, or ewan ko kung bakit si Bato hindi pa, kasi March pa naman si FPRD, di ba? So April na ngayon. So, ano ba yan? Dahil ba senador pa siya? Kaya medyo mahirap siyang i-retrieve, kunin. Or lang talaga. Ginagawa na nila yung plano. It's just si Bato is lang siya, mailap. Diba? So, mas maganda sana kung this coming September, kasali na sila Bato, diba? Para isahang isahang wave na lang. Kasi kung for example, halimbawa niyan, September, tapos matapos yung ka-FPRD, tapos yung huhulihin na naman na Siyam is, kasi March, April, May, June, July, August, September, tumakbo pa ng 6 months yung ka-FPRD, di ba? So if ever mahuli yung Siyam na yon by September, October, November, December, January, February, so mga Feb 2026 pa yung sa mga kasama naman ni FPRD, so matagal-tagal pa. So mas mabuti sana kung before September yung Siyam na yun is din sila, mahuli na din sila, My goodness. So yun lang naman. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. I mean, dagdag ko rin pala yung sa word na di ba? Na paano na lang kung ikaw yung yung kapamilya mo yung biktima. Diba? Kasi grabe makikipagbardagulan talaga sa inyo yung mga DDS dyan. Kasi yung sa kanila naman, yung parati nilang pinanghahawakan is yung mga gagahasain daw na victim.
Di ba? So, yun yung parati nilang pinanghahawakan. Ewan ko na lang. I-try yung makipag-debate sa mga DDS. Di ba? Kahit, aabutin kayo ng isang buwan. Wala pa rin. Mag-i-stick pa rin sila sa sa defense nila na mas kawawa nga daw yung mga mabibiktima, di ba? So, yung marirape daw magag-asa or whatsoever. So, yan lang naman muna. So, again, sa yung araw, Philippine Noisy. Like, comment, share, subscribe. Philippine Noisy is out.